my beloved Boss Mike Cervera. Defamation under California law. California Civil Code Section 44. Dito ay nakadepende kung sa anong paraan ang ginawa ng akusado. It's either libel or slander. Ang libel na sinasabi ay ang paggawa ng salita upang ibato ang pagbintang na may malicious criminal implications sa isang tao. Ngunit sa kaso ng defamation, ito ay walang kulong ngunit ikaw ay magmumulta. It is under civil case at walang kulong na mangyayari. Ano ang mga elements of defamation? Publication of statement fact that is false. Unprivileged special damage. At least negligence. Ngunit marami nga rin na nagsasabi na baka makakalusot itong si Maharlika dahil baka mag-undergo ito sa First Amendment kung saan ay kabilang rito ang freedom of speech na hindi kasama sa makakasuhan. Ngunit ang mag-aiba lang dito ay ang salitang defamation. Dahil mafo-fall sa defamation ang mga statement ni Maharlika dahil na rin sa mga paulit-ulit itong pahayag patungkol kina Sandro Marcos, Liza Marcos, Avel Bacudio at Yaya Vivas na tanging si Maharlika ang makakapagpatunay sa lahat ng kanyang pinagsasabi sa kanyang social media account. Reasonable care. Dapat alam ni Maharlika na sa lahat ng mga sinasabi niya ay dapat meron siyang patunay at meron siyang ebidensya sa mga ito, kung ito ay totoo. Ngunit ang tanong, sino kaya ang sources ni Maharlika at bakit puro hearsay lang ang mga sinasabi nito? Claire Contreras, also known as Maharlika Boljaquera, sinampahan ng kasong cyber libel ni Avel Bacudio. Dininay din ni Maharlika ang kanyang address na nakalagay sa kaso. Sabi nito na hindi raw updated ang address na nakalagay sa complaint. Kung alam nyo ay mailalagay nga ang address kasama sa complaint kung saan ang known address ng kinocomplain for the last 60 days o 2 buwan. For clarification lang, ang counting ng araw na pwede pa rin gamitin ang last known address na ito is from time na nirelease ang summon para sa kanya. Maaari kasing idahilan ni Maharlika na hindi niya nare-receive ang tawag o summon dahil hindi na ito ang kanyang official address. Defamatory remarks. Ano-ano nga ba ang sinasabi ni Maharlika? Sa totoo lamang, ay nakagawa si Maharlika ng 11 beses na paninirang puri at inaakusahan niya si Avel Bacudio. Isa sa mga paninira ni Maharlika kay Avel ay ang sinuhulan daw nito ng mamahaling relo si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos upang makakuha ng proyekto sa gobyerno. Dininay din niya ang mga pasabog ni Maharlika sa kanyang YouTube channel na di umano'y nakabili daw siya ng ₱1,000,000 halaga ng bahay pagkatapos manalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa eleksyon. Itinanggi rin niya na si First Lady Liza Marcos ang dahilan kung bakit nakakuha sila ng kanyang pamilya ng Schengen at US visa. Hindi rin daw totoo ang issue na tumatanggap ito ng kickback mula sa DPWH. Nanindigan naman si Bacudio na kliyente lamang niya sa mga damit ang First Family at hanggang doon lamang ang kanilang ugnayan. Banat ni Maharlika ukol sa Rolex watch. Ano ngayon ang tungkol sa Rolex? Mga kababayan, dapat niyong malaman ng anak ni Kuting at Liza ay ngayon pa lang ay naglilid na ng pagiging sindikato. Paano yun? Dahil mismo ang taong ito ay tumatanggap ng Rolex kay Avel Bacudio, ang aking former friend. Tumanggap pa siya ng Rolex na regalo, so bribery ito. So imagine nyo ang kaibigan ko, dati kong tinulungan. Pinakilala ko kay Lisa's Monks at si Avel Bacudio binigyan ng Rolex si Sandro Marcos na tinanggap naman niya sa pamamagitan ng kanyang Chief of Staff na si Yaya Vivas. Hindi talaga ako bibigyan ni Avel ng Rolex dahil unang-una, hindi naman ako nagbibigay ng projects na pagkakaperahan niya. At kasama ang kapatid pa niya. Kasama din si Yeye. Recently nga nakabili sila pareho ng bahay. Si Jelay at Avel ay nakabili rin ng bagong property which is 26 million sa kadahilanan na binigyan sila ng pabor ni Sandro at Yeye
na makakuha ng kontrata sa government katulad ng DPWH. Dagdag pa niya, inamin ni Avel sa text message na siya ay nagbigay kay Sandro ng Rolex. Kung di po nyo alam, ay nakasaad po sa ating batas, RA 6713, na bawal tumanggap ng mga regalo ang mga government officials. May dagdag statement pa rito si Maharlika kung saan ay minura pa nito si Sandro at ang DPWH. Paulit-ulit nitong sinasabi, in different days, kaya't hindi nga ito mabibilang kung isahang kaso lamang kundi kung ilang beses niya ito sinasabi sa isang araw. May sasama mo nga rito ang separate cases at ilang beses niya itong ginagawa. Noong November 28, 2023 ay naglabas pa ito ng statement. Anong drama ni Sandro Jombaguero na tumatanggap ng Rolex pang bribe galing kay Avel Bacudio? Galing sa lahat ng mga contractor, tinatanggap ni Yaya Vivas at ni Raya na bagman mo. Anong ginagawa mo? Nasaan ka? Makikita nga na sobrang tapang nitong si Maharlika, which is why makakapag-isip ka na mukhang may tao sa likod ni Maharlika. Issue sa pagkakaroon ng Schengen visa. Banat ni Maharlika. Si Liza mismo ang nag-asikaso ng visa ng pamilya ni Avel Bacudio. Dati ko ring kaibigan yan. The reason why pinagtatapon ko sila dati. Parte sila ng sakit ng lipunan, mga mangangangkam at meron pa tayong pasabog na bonggam-bongga sa sabuatang Avel at Liza's mugs. Tandaan nyo yan, maliban dito sa US visa na inayos. Kinuwento mismo sa akin ni Avel na nilapit niya ang kanyang kapatid. Dinidiin nga nito ni Maharlika na si First Lady Lisa Marcos daw ang nag-asikaso para sa visa ng pamilya ni Avel. Dagdag pa nito ay pinagdidiinan din ito ng tax evasion si Avel at nagnanakaw sa kabanang bayan at nakikipagsabuatan nito kina Sandro Marcos at Yaya Vivas. Ang tanong, may nilatag ba si Maharlika upang mapatunayan nito ang kanyang mga sinasabi? Pag nanalo si Avel Bacudio sa kaso, magbabayad sa kanya si Maharlika ng $2 million plus ang nagastos ni Avel sa tickets at pati na rin sa kanyang abogado. YouTube channel ni Maharlika, maaring for deletion na ito ng YT. Dahil may ongoing case siya at lalo pa, ito ang ginagamit niyang platform para makapanirang puri. Sobrang tapang ni Maharlika dahil hindi natin siya makikitaan ng kaba. Dahil ultimo dito sa Pilipinas ay meron din siyang hinaharap na mga kaso. Sa US din kung nasaan siya, may kaso din siyang kinakaharap ngayon. Sino nga ba ang taong nasa likuran ni Maharlika at ganito siya katapang? Ano na nga ba ang pwedeng mangyari sa YouTube channel ni Maharlika? Mapapauwi ba siya dito sa Pilipinas dahil sa kanyang kaso doon? Our beloved Boss Mike Cervera.